Hindi raw natuloy ang pakikipag-areglo ng mga kaanak ng ilang biktima ng Maguindanao Massacre sa kampo ng pamilya Ampatuan. Napatay din daw kasi ang taong binigyang otoridad ng mga ito na makipagnegosasyon. Ayon kay Attorney Harry Roque, 14 na pamilya kabilang na ang 4 na kinakatawan ng kanyang law firm ang pumasok sa negosasyon nitong Pebrero. Wala raw siyang alam sa nangyaring pag-uusap. Nadiskubre niya ilang daw ito sa isa sa kanyang mga kliyente pero naudlot ito dahil sa pagkasawi ng taong binigyang otoridad ng mga kaanak ng ilang biktima. Sa nasabing kasunduan, bukod sa waiver at quit claim, pinapipirmahan din daw sa mga kaanak ng biktima ang affidavit na magdidiin kay Maguindanao Governor Toto Mangudadatu sa nangyaring massacre. Ayon kay Roque, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na pumasok sa negosasyon ng mga kaanak ng biktima ng massacre. Indikasyon daw ito na tila nababagalan na sila sa takbo ng paglilitis. Wala pa namang pahayag ang kampo ng mga Ampatuan kaugnay ng napurnadang negosasyon. Sa nauna namang text message ni Governor Mangudadatu sa GMA News, sinabi nito wala raw pagbabago sa kasong inilalaban ng kanilang pamilya kung totoo man ang nagaganap na negosasyon. Hindi naman po natuloy yung pag-aareglo, no? Hindi po natuloy dahil yung binigyan ng otoridad para makipag-usap sa mga Ampatuan ay siya mismo ay napatay din, no? At siyempre yung kondisyon na hinihingi rin na idiin si Toto Mangudadatu medyo nahihirapan pagkapinyo ng mga biktima, no? So hindi natuloy ang kasunduan, bagamat ito po yung kauna-unahang pagkakataon na talagang pumasok sa kasunduan itong mga biktima, no? Malinaw na parang nawawalan ng pag-asa ating mga biktima. Sinasabi nila na napakatagal ang proseso at saka dahil ang nawala sa kanilang piling ay yung mga taong bumubuhay sa kanila, saan din sila pupunta para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.